Good morning mga pards. May check tayong isang Toyota Hilux ulit. Minor damage lang ito sa harap. Check natin yung police report. Bali, ang pinaka main concern nito is ito. Since bumangga ito sa truck, papasok yan. So mapapansin natin nakaangat na yung bonnet. Ayan. Nakaangat na siya dahil ito pumasok sa loob. Kung mapapansin nyo to, laki na yung clearance nito, tapos doon maliit, so hindi na pantay-pantay. Ganon din sa kabila, so kailangan pantay-pantay yan. Mga critical na i-check yan is ito, yun, dapat pantay-pantay na mga clearance yan. Saka dito, yung dito, ayan, mga ika-counter check pagka nag-check ka ng quality. So tingnan natin mga parts. Samahan niyo ako sa site. Good morning mga parts. Meron tayong i-check ngayon na isang Toyota Hilux ulit. Minor repair lang ito, so madali lang to. Kaya lang kailangan din tayong mag-ingat sa paggagawa nito. I mean sa pag-check nito. Baka naman tayo yung pumalpak kung magpabaya tayo. So let's see. Kung dito mo titignan, kaya naman nasabi ko may problema. Kung dito mo titignan, pwedeng pumasok yung daliri ko. Wala ba akong ito, yung ano ng susi. Pwede pa siyang pumasok, oh. Pwedeng pumasok yung susi ko dito. Ayan. At may rubber ka pang nakikita dito. Pero kung doon mo natitignan, wala ka ng rubber na makikita. So ibig sabihin nakasampa na yung bonnet dito. Kaya kung dito mo ipapasok yung ano, hindi na maipasok yung susi ko doon sa clearance ng ilaw, pagitan ng ilaw, eh yun na lang ang mapapasok yun. Yung hawakan din na maipapasok, oh, sa pagitan ng hood saka ilaw. Pero dito pasok yung susi ko. Yan, oh. Back to base tayo mga parts. Tawagan natin yung representative ng workshop na natin. Ibalik natin. Hindi po pwede yung quality na ganyan. Hindi porket luma yung sasakyan, eh ganun na lang yung pagkaka-repair. Yun yung sinasabi ko na nga ba kanina, parang iba yung intuition ko kanina, eh, na kung magpabaya tayo sa quality, baka tayo naman yung masira. So back to base po tayo. Balik po natin ito para magawa ng paraan kaagad ma-repair. Binalik na mga parts. Tingnan natin kung okay na yung alignment nya. So eto, ayun, pwede na ulit. At least pantay-pantay na. Mapapansin nyo yung clearance nito. Nakikita na yung rubber gandun sa dulo, oh. Tapos pantay na rin yung dito. Ayan. Pantay-pantay na. Yan ang problema kung masyado tayong tiwala. Okay na rin yung dito. Hindi na rin ayan, oh. Pantay na rin. Kung masyado tayo magtitiwala, yun yung gamit ng quality control. Kahit na sabihin mong matagal nyo nang kasama yung mga yan, kailangan i-counter check pa rin yung mga gawa nila para makaiwas tayo ng
hindi magandang itsura ng mga sasakyan natin. Kailangan na eco-quality pa rin yung mga gawa nila. Abot-abot ng sorry nung representative, I mean yung officer nila, kaya lang kailangan natin ilagay sa record yan. So yun, pwede na natin ipalabas ng mga parts. Back to base tayo at process natin yung dokumento niyan para mapalabas na natin. At bago tayo bumalik sa base, shout out na natin yung mga kaibigan natin sa YouTube. Unang-una na yan kay Kabagis Hunter. Shout out sa iyo, idol. Good luck sa next adventure at ingat-ingat. Ganon din ang mga grupo ng J Valdez TV. Shout out mga pare ko, pare kay Jing. Of course, Jay, saka si Ka Felix. Si Kabangbang Hunter. Shout out sa iyo, idol. Good luck sa next adventure at ingat sa paglusong-lusong sa spot mo na matubig. So sa lahat ng subscribers natin, maraming salamat po sa suporta. Ganun na rin po yung mga silent viewers natin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mangyaring suportahan nyo naman ako at mag-subscribe na. So sa mga magsusubscribe pa lang, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo. Maraming salamat po. May God bless everyone.